Hello, August 15, no? 5 o'clock. So, top-down analysis tayo kay gold. At the moment, si gold nandun pa rin, ano? For the past how many months talagang nandun siya sa, di ba? Last month is July. So, June, May, June, July, andun siya, no? Aangat, tas bababa. Aangat, bababa. So, nasa second week tayo, no? Umangat siya on the first week, tapos ngayon, bumabagsak yung August. Establish naman yung support natin. Ayan. Ayan. Establish din yung resistance natin. Ayan. And then weekly. So, yung weekly natin, ayan. Ayan yung support nung blue. Last week, nilagay natin doon sa pinaka-lower. Pinaka-low. And then yung resistance, nilagay naman natin sa pinaka-high. Nung last week. And very clear naman sa weekly, bearish siya, no? Bearish. Liwanag na. And at the same time, yung lumabas na PPI, Producers Price Index kahapon is napakaganda. So that is good for the USD and most likely negatively correlated sila, bad for XAU USD. At ayan, nangyayari naman na. And katulad ng mga napag-usapan natin previously, yung market, binabalikan niya yung monthly support. Ayan, binabalikan na naman niya. Parang nangyayari na naman yung ito. Ayan. So, ayan. So, parang gano'n na naman yung ginagawa niya. Kasi sideways siya for how many months talaga, di ba? May, June, July. Ang problema mo nga lang talaga dito sa gold is napakalaki ng wiggle niya. Kaya minsan, kahit tama ka na, natatalo ka pa din. Ayan, no? Itong galaw niya na to is 1,500 pips. Kaya nga, if you have a small capital, risky ng gold. Knowing this support, yan, support. And at the moment, yung price, kung mapapansin nyo yung price, ayun na, may buntot na. Ibig sabihin, nag-try na siyang bumaba. And somehow, nag-pull back. Meron na, sa higher time frame, meron na siya. And then, if we will go down lower time frame ng daily, so, ayun pa rin yung weekly. Ayan, may bumagsak na, no? Ay, ito, bumagsak na ngayon. And then, bumalik. Ito na naman. Nag-try na naman bumagsak. 2 beses na siyang lumabas. Ayan. Kaya lang, looking at 1 hour, hindi natin ma-confirm pa yung breakdown since the body of the candlestick nito ay not even 50%, ano? So, ayan na naman, bumalik na naman yung price. Pero nasa ilalim na itong blue na to. So, this is somehow acting as resistance now. Then, if we will go down lower time frame again, the 4 hours. So, ayan. And then, i-check natin yung market structure. Meron ka talagang makikitang pagbaba. Ayan. This is the high. This is the lower high. And this is the low. So, somehow the market is trying to create another lower low. Saan yun? So, most likely dito. Because of this. Ayan. So, kung titingnan natin sa 4 hours, ano nakikita nyo? So, somehow meron na siyang breakdown talaga. So, sa 4 hours, makikita nyo, meron ng, this is more than 50%. So, this is somehow a pullback. And then, meron na siyang rejection.
Kaya lang, we are waiting for, ano, ayan, naghihintay tayo ng konting. Actually, yung iba pumapasok na dyan kasi eto na siya. Ayan, diba? Breakdown. Kaya lang nga, may lumabas na malaking green candles. Pero although na may lumabas na, ito, ayan, medyo meron pa rin talagang buyer. So, we need to wait kung magkakaroon ng consolidation dito. If from this consolidation lalabas yung market, ayan, magkakaroon pa ng another pullback or dumiretso na, ayun. Pwede na tayong makipagsapalaran. At least, lumabas na siya sa consolidation. Kasi kung talagang titingnan natin, ayan, very clear naman na ayan yung this is the support. And then binasag niya yung support na yon. And then i-retest. And ayan, may mga rejection. Yun nga, sabi ko nga, malaki yung volatility ni gold. Kaya you have to be very, very careful. Ayan. Ilan yan? Sukatin natin, 124 kaagad ito, 124. Going back to candlestick, ayan. Pwede na natin i-consider naman ito na ito. Ayan. So, antay lang ng konti. So, the support is already broken by this candlestick. 4 hour yan eh. And then they pull back. Ayan. So, bias, ang bias ko talaga, bababa. And the PPI or the Producer's Price Index, ang tanda ko is 0.9. 0.9 yata. Oo, yata, Tingnan nga natin kung ano yung Producer's Price Index kahapon. Forex Factory. Calendar. Yan 0.9, 0.0, then 0.2, then ang laki ng jump. So this is good for the USD, and our chart really suggests that the price is babagsak. Yan. And we have this fair value gap. And we have here the buyer zone at this support. Significant support ito eh. Kaya konting tiyaga ng paghihintay. If the price ay lumabas dito mamaya, yan, malaki na yung chance niyan. Kasi we have the London and the New York market. At the moment, nasa London na tayo. Andiyan na yung mga institusyon. 2 hours na siyang open. Yan. Baba tayo ng 1 hour. Sige, baba tayo ng 1 hour. So, ayun. Sa 1 hour kasi, for today, ayun yung pinapakita niya na consolidation. Meron ng breakdown dito sa support na to. Ayun yung support to. Nag-breakdown na dyan. And then nag-pullback. Pullback kanginang umaga. And then dito yung consolidation. So, this is what we are waiting na ma-broken. Then, yan. Kung talagang medyo conservative kayo, dito, mas maganda. Yan. Pero sabi ko nga, nandito na siya. The price now is below the resistance. Ayan, tinatry niya. Ayan siya. Diba? Hindi niya na mabutas yun. And at the same time, may mga rejection na. Ayan, ayun rejection. So, dalawang red na yan. Ito. Although na may ito kasing isa na to ang medyo nagpapahirap.
There's a presence of buyer at the moment. Pero another bearish candle, so it suggests that there is a seller. And then ito na naman siya, no. Pero yun nga, nasa ilalim tayo ng resistance. A weekly resistance. So para maging para maging technical natin, palitan natin 'to, sige. Gawin na nating long dotted line na blue. Ayan. So anong naantay natin kung tatanggalin natin 'to, naantay natin is mabroken itong consolidation na 'to. If this consolidation is ma-break siya rito ng 50% candlestick, and medyo siguro kung mag-pullback pa, yun, the west, then, pag pullback na ganun, magkaroon dito ng rejection, yan, yun, breakout, then pullback, hintay ng pullback, rejection. Kung ayaw nyo nang tumingin sa lower time frame, you just need to wait for the rejection. Rejection, ibig sabihin may buntot sa taas. Yun. Pwede na. So, better wait for the New York or before New York kung babantayan nyo. Yan. Ganda-ganda yan. Kasi, again, kung i-connecta natin, PPI is 0.9. For Producer's Price Index is 0.9. So, kung babalikan natin again yung paulit-ulit. Ayan. Buksan natin folder. So, actual greater than forecast is good for the currency. This is 0.9. 0.2. So, ilan yun? 7. Napakalaki nun. So, this is good for the USD. If it is good for the USD, then it is bad for XAU. Ibig sabihin, kung tataas ang USD, babagsak ang XAU. So, those are the reasons kung pagtatagpo-tagpuin natin na talagang babagsak si XAU. But then again, the problem is napakalaki ng pips nito. Yun yung nagpapahirap sa isang mga traders na maliliit ang capital. So, the consolidation is almost 100. So, yung iba, pag malakas ang loob, pagdating dito, ayan, nagsesell na sila. Kasi established na siya. But then again, lahat yun ay probability lang naman. If nag-sell ka rito, mamaya, bumalik pa rin yan, set pa rin na stop loss. Okay? That is for gold. So, punta naman tayo ng USD-JPY. Yan. Para maaral na. Kaya lang ngayon kasi USD-JPY is London na. 'Di ba? From early morning kanina, 'di ba? Nandito 'to. And then ayan na, bumaba na siya. If i-relate natin siya sa Forex Factory PPI, yan. Yung PPI is 0.9, so if it is USD, good for USD, di ba? Sabi ko nga ngayon, magtataka kayo, bakit bumaba? Di ba? Dapat tumaas. So, pwedeng pagdating dito, di ba? Yan yung demand zone. Pwedeng pagdating dyan, tsaka yan, mamaya, mapalo. So, anong gagawin? Pag ganyan, para ma-align siya sa economic data, good. Pag ito umangat, yun, ma-align na siya. Kaya lang, yun nga yung technical. Hindi naman pwedeng lumabas ito, papasok agad. At least, this is a long-term. Long-term indicator of the movement ng market. So, imagine niyo lumabas ito kahapon, ang nangyari, umangat. Diba? Diba? Umangat. So, USD, umangat siya. So, align, diba? Align. So, ano nangyari? This is another pullback. So, most likely, mamaya, yan, gaganyan yan, and then, maaring Asian market bukas, tsaka uli papalo. Long term,
tingnan natin ha, another reason na pwedeng ganun mangyari bukas ha. So, 'di ba sabi nga natin, the USD JPY is good to trade ng Asian market. Mag top down analysis tayo para mas makita natin. Yan. So, ang monthly niya talagang yan, pataas. Ibig sabihin, the USD is yan. Pero tingnan nyo to, low, high, lower high, lower high. Yan lang, ito yung resistance, support. Ito yung support. Ayan. Na every time na pupunta doon sa support, ayan, di ba? Ayan. So, ibig sabihin, kung ang PPI is maganda, ayan, which ang naging reaction niya sa daily kahapon tumaas. So most likely this candlestick now is acting as anong tawag doon, yung retracement. Yan. So lagyan natin ngayon ng support. Ito, dito, support. Monthly, the yellow. Then, lagay natin doon long dotted line. Yan. So, one reason kung bakit bumagsak siya, kasi nga, merong significant resistance last month of July. Ayun, nauntog siya ron, bumaba. And then, it will go down to weekly. So, ayun siya. So, ayan, nagkaroon ng rejection. Ayan, nagkaroon ng rejection dito. Nung tumama na dito sa significant resistance na yan. Umangat, tapos tumama dyan. And ngayon, so since ito ay rejection ng seller, bumababa yung market, di ba? Bumababa. For the weekly. Sa daily naman, tingin tayo ng daily, ayan. Ayan siya. So, consolidation. Kakonsolidate siya rito, ayan. So, ibig sabihin, ilang araw na yan na gumagalaw siya sa loob ng ko na yan. Ayan, ilang araw yan, diba? And kagabi, ayan siya, nagkaroon ng rejection. So, ibig sabihin, maaaring gumagalaw dito yung market. Ayan. Maaaring dyan gagalaw pa rin yung market. Pero, pag titingnan mo kasi sa weekly yan, anong bias mo sa weekly? Di ba pababa? Ayan. Pababa siya. And monthly, tingnan natin monthly. Di ba pababa? So ano yung PPE? Ano yung PPI? So PPI is just to kumbaga pansamantala. Pansamantala since nagmo-move siya sideways. So kung bababa tayo ng lower time frame lalo, ayan, makikita nyo. So anong opportunity? The opportunity is since PPI, so ayan, nandiyan sa support. Pwedeng bukas yan, aakyat uli. Ayan. And pagdating dito, pwede kang mag-sell uli. Katulad ng ginawa ko ngayon, nag-sell uli ako. Ayan. And establish kasi yung sa USD JPY kasi established na nagsa-sideways siya rito. So, pwede kang mag-sell dito, mag-buy dito, ganun. Sell dito, buy dito. Kaya lang, remember the bias is ito. Tumama siya dun sa resistance na yan. Ang long-term bias na ito is bababa. Maaaring ito is a consolidation o continuation ng pagbaba. Yan.
And the reason kung ba't tumaas, ulitin ko, is because of the PPI. Ayun. Andito na siya, tumaas. Tapos bumaba na naman. So, baba tayo ng lower time frame uli. 4 hours. Yan siya. This is an indication of a strong bullish or buyer. And then, maliliit na candlestick. So, parang pullback. Diba? Pullback and then may indecision. Dito na naman siya sa established support. Ayan. Ayan, may mga rejection. So, since this is USD-JPY, you better wait for pwede maghintay ka ng Asian. Or mamaya, tingnan natin kung lulusot ba. Pag lumusot, ayun, pwede. Pullback, baba. Pwede. So, pag nag-consolidate dito yan mamaya at lumabas dito, ulitin ko ano yung mga pwede nating hintayin? Kung ito mamaya dumiretso rito at nag-consolidate sa ilalim at bumulusok na, ayun, pwede ka nang makipagsabayan na, pwede ka na mag-sell ulit. But, set your stop loss always. So, lalo na, nasa London na tayo. London and papasok ka New York. Pwede ka makipagsapalaran. So, yan lang muna para hindi masyado magulo. Huwag na natin muna isama yung GBP USD. So, dyan, pag tulad kanina, nakakuha na ako dito ng almost $4. Yan. Okay na muna. Okay na muna yun. Yun nga yung sabi ko, pa $1, $2. Total, malit na may capital. Ganun lang muna. So, instead na mag-zoom tayo ngayon, ito yung naisipan ko. Kasi pwede nyo ulit-ulitin. Naisipan ko. Then, balik tayo sa gold. Ano yung nangyayari kay gold? So, ayan. Diba? So, talagang nagkakaroon na ng rejection both side. And, remember, the market structure, kahit sa daily, ang market structure ng daily, ano siya? High, lower high, low. So, anong kailangan niya? Lower low. Lower low, ayan. And this is a demand zone, the buyer zone, closing the fair value gap. So, ayun yung mga rason. And then, PPI is good. Not good for XAU USD. Bababa siya. So, ayun yung mga rason. So, mag-sell ka man dyan mamaya, at least you have this criteria bago ka nag-sell. Yun nga lang, you have to be very careful sa timing ng entry. Okay. Sa timing ng entry, pwede kang bumaba ng 4 hours. Ayan, ayun na yung consolidation. 1 hour. Ayan. Since alam na natin ang bias natin is pababa, we can also use 15 minutes. Ayan. So, ayan, may sign pa ng buyer, ito ng isa na to. So, there is a possibility na talagang magkukan pa siya. Hintayin nating lumusot dito sa line na to. Ayan. 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 Pag lumusot dyan, balik kayo ng 1 hour. O, ayan, balik kayo ng 1 hour. Balik kayo ng 1 hour. Pag lumusot na rito yung price, for example, lumusot dito yung price, 50%, lumusot na ganyan. Balikan ng 15 minutes. Pag tingin mo sa 15 minutes, ang mga buntot nasa taas, ibig sabihin, maraming seller. Ayun. Kasi ang rejection, maraming rejection. Rejection kasi, o buntot sa taas, ibig sabihin, seller. Diba? Sa 1 hour, 50% ang nakalabas. Tapos pagdating mo lower time frame, nakikita mo ang daming buntot sa taas. Ayun. Malaki yung posibilidad na tutuloy siya. I hope na maging guide nyo to mamaya. Imbis na mag-zoom tayo kasi pwede nyong balik-balikan. Okay, this is the consolidation. This is your market structure. Ayan.
Diba? High, lower high, lower high, low, lower low. So, waiting for another lower low. Nasa ilalim ng resistance, weekly resistance. PPI is good. Economic indicator suggests that the price will go down. Sigurado? Hindi sigurado. So, you better keep your stop loss. Always set stop loss. Small capital, 0.01. Medyo mamaya, malaki-laki to. If you have your $5, $4, labas na. Yan. O kaya naman, adjust nyo yung stop loss nyo. Pagka nandito na yung price, adjust nyo na rito yung stop loss nyo. O pag bumaba, adjust nyo yung stop loss nyo. So, yung trailing stop na tinatawag. Okay? And, good luck and sana manalo tayo mamaya. Lalo na kayo.